Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan nagtungo na sina Momo, Ocaron, at si Gigi sa kanilang bahay. May mga tao naman ang nasa kanilang paligid at pinagmamasdan ang ating tatlong bida. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 33 at 34. Nagsimula ang chapter, kung saan pumasok na ang tatlo sa loob ng bahay. Sinabi ni Ocaron, na ano sa palagay mo Miss Ayase? May nakikita ka bang kakaibang aura o kung ano man? Tinignan ni Momo ang cabinet ng bahay ni na Gigi, ang bathtub, at ang toilet. Pagkatapos tignan ni Momo ang bahay ay umupo ito sa sofa, habang tinitignan ni na Ocaron at Gigi ang kanilang paligid. Bigla namang gumana ang telebisyon na ikinagulat ni Ocaron at sinambit na ang TV ay gumana ng mag-isa. Sinabi ni Momo na siya ang nag-on nito, habang sinaad ni Ocaron na tinakot mo ako. Bakit bigla mo na lang gagamitin ang TV? Sinambit ni Momo na ano naman ang pwede kong gawin na iba. Walang kung ano man dito. Sinaad ni Gigi na ano. Kung ganoon ay hindi ka naniniwala sa akin, habang sinabi ni Momo na hindi yon ang ibig kong sabihin. Kapag pumunta ang isang espiritista dito, sinasabi nila na may napakapanganib, di ba? Sa palagay ko, ang multo ay nagtatago. Ganoon din kay Turbo Granny, kung mahina ang kanilang espiritual na enerhiya, mahirap silang ma-detect, kaya madali lang silang makapagtago, sa madaling salita, magiging madali lang ito. Napahanga naman si Gigi kay Momo, at binigyan niya si Momo ng masahe sa kanyang mga balikat. Sinambit ni Momo na hindi mo ako maririnig na magrereklamo. Gusto ko ng maiinom, yung medyo matamis. Agad namang tumakbo si Gigi upang kumuha ng maiinom para kay Momo, habang naiinis naman si Ocaron at sinabi na hinawakan mo ang balikat niya. Sinambit ni Momo na magpahinga muna tayo ngayon. Ocaron, umupo ka. Agad na umupo si Ocaron habang sinabi pa ni Momo na kapag gabi, parang kanila ang lugar, magpahinga tayo habang maaari pa. Sumang-ayon naman si Ocaron habang sinaad ni Momo na pupunta muna ako sa Hot Spring District. Sinabi ni Ocaron na sinasabi mo lang bang walang multo kasi gusto mong pumunta sa Hot Spring, habang sinambit ni Momo na hindi. Talagang wala. Tumayo si Momo upang magpunta na sa Hot Spring habang sinasabi nito na kayong dalawa ni Gigi ay magbonding muna. Sinaad ni Ocaron na talagang aalis ka. Ano ang gagawin namin kapag nagpakita ang multo? Sinabi ni Momo na huwag kang mag-alala. Babalik ako mamayang gabi. Hanggang sa muli. Bigla namang dumating si Gigi at sinaad na Momo dinalhan kita ng matamis na juice. Sinabi ni Ocaron na si Miss Ayase ay pumunta sa Hot Spring District habang sinambit ni Gigi na talaga ba? Gusto kong sumama sa kanya. Nagtinginan naman ang dalawa habang biglang niyaya ni Gigi na maglaro sila ni Ocaron ng soccer. Tinuruan ni Gigi si Ocaron kung paano maglaro. Sinabi ni Gigi na una kailangan mong panatilihin ang bola at pagkatapos ay sipain mo ito papunta sa akin. Gamitin mo ang iyong nakatayo na paa sa gilid ng bola at sipain ito. Sinipa na ni Ocaron ang bola ngunit hindi ito napunta kung nasaan si Gigi kaya humingi ito ng tawad. Sinipa ni Gigi ang bola pabalik kay Ocaron ngunit hindi niya ito nasalo. Humingi ulit ng tawad si Ocaron, habang sinabi ni Gigi, na sobra-sobra na ang paghingi mo ng tawad Ocaron, at ito ay natatawa. Hinabol ni Ocaron ang bola habang sinasabi nito sa kanyang sarili, na ang hina ko talaga. Buti na lang ay wala dito si Miss Ayase. Pero kung mag-ensayo ako ngayon at magkakaroon ako ng pagkakataon, maipapakita ko sa kanya kung ano ang kaya ko. Nag-imagine si Ocaron na sinasabi sa kanya ni Momo na Ocaron, napakagaling mo. Napaka-cool mo talaga. Bigla namang tinawag ni Gigi si Ocaron upang ibato na sa kanya ang bola, habang humingi ulit ng tawad si Ocaron dahil natagalan ito. Sinabi ni Gigi na may nararamdaman ka ba para kay Momo? Napaka-cute niya, di ba? Sinambit ni Ocaron na si Miss Ayase ang una kong naging kaibigan, kaya nirerespeto ko siya at napaka-importante niya sa akin. Sinipa na ni Ocaron ang bola habang nakuha naman ito ni Gigi at sinabi na maganda ang pasa mo. Importante at nirerespeto mo pala siya. Ako naman ay gustong-gusto ko ang kanyang mukha at personalidad. Sinabi ni Ocaron na ako din habang sinambit ni Gigi na pero sinabi mo palang na nirerespeto mo siya.
Sinaad ni Okaron na plus nirerespeto ko siya, habang sinambit ni Gigi na hindi yan patas. Kung ganoon, ay gusto ko ang kanyang mga mata, kaya panalo na ako. Sinabi ni Okaron na gusto ko ang kanyang bibig kaya ako ang panalo, habang sinaad ni Gigi na hindi na yan kabilang. Sinabi ko na gusto ko ang kanyang mukha, kaya hindi na yan kasali. Sinambit ni Okaron na kung ganoon, ang tungkol sa pagkagusto mo sa kanyang mga mata ay hindi din kabilang. Sinabi ni Gigi na ako ang matagal na kaibigan ni Momo, kaya dahil doon ako ang panalo. Sasabihin sana ni Okaron na naghalikan na sila ni Momo, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at nasabi na lang niya na ako ang panalo. Sinaad ni Gigi na hindi mo na lang basta pwedeng sabihing panalo ka, habang humingi naman ng tawad ang ating bida. Inilipat naman ang scene kay Momo, kung saan ito ay nakababad na sa hot spring. Sinabi ni Momo sa kanyang sarili na nagbabonding kaya ang dalawa na yon. Siya ang unang lalaking kaibigan ni Okaron, at kung nandoon ako ay makakagulo lamang ako sa kanila. May ipinakita namang mga lalaki ang nakatingin kay Momo habang ito ay nasa hot spring. Ibinalik naman ang scene sa dalawa kung saan patuloy silang naglalaro ng soccer. Sinabi ni Gigi na napakatigas talaga ng ulo mo, Okaron, pero humahanga ako sa iyong tapang. Sinaad ni Okaron na lalaban ako at hindi susuko. Tumigil na si Gigi sa pakikipagtalo kay Okaron at nais niya itong bigyan ng friendly handshake. Agad namang pinagbigyan ni Okaron si Gigi, ngunit bigla niya itong hinawakan sa leeg. Sinambit ni Okaron na si Miss Ayase ay ayaw sa mga ganitong pandaraya, habang sinabi ni Gigi na umamin ka na natalo kita, Okaron. Sinaad ni Okaron na hindi. Hinding-hindi ako susuko. May bigla namang napansin si Okaron at pinatigil niya si Gigi. Itinuro ni Okaron ang isang silid na nasa tabi ng pintuan ng kanilang bahay at sinabi nito na parang may kakaiba sa silid na iyon. Agad na pumasok ang dalawa sa loob at tinignan ang pader ng silid. Sinabi ni Gigi na hindi ko napansin ito noon. Sa labas ay makikita na parang may kakaiba nga dito at nakakasiguro ako na merong kung ano man ang nasa loob nito. Kinatok ni Gigi ang pader habang pinakinggan naman ito ni Okaron. Sinambit ni Okaron na mukhang walang laman ito, habang sinabi ni Gigi na butasan kaya natin ito. Sinaad ni Okaron na sigurado ka ba dyan, habang sinabi ni Gigi na medyo delikado dahil ito ay upahan, pero dapat natin itong gawin. Kumuha ng maso si Gigi at sinambit na may dahilan sa nangyari sa aking mga magulang. Hinampis ni Gigi ang pader ng silid at nang mabutas na niya ito ay agad nilang tinignan ang loob ng lugar. Sa loob ng silid ay may napakaraming mga papel ang nakadikit at nagkalat dito sa loob na ikinagulat ng dalawa. Sinabi ni Gigi na ano yan? Anong gagawin natin Okaron, habang sinambit ng ating bida na hindi ko alam. Sa ngayon, kailangan muna nating hintayin na makabalik si Miss Ayase, napakadelikado kung basta-basta na lang tayo papasok. May bigla namang nag-doorbell na ikinabigla ng dalawa. Sinambit ni Okaron na bumalik na si Miss Ayase, habang agad namang tumakbo si Gigi upang buksan ang pinto at sinabi na Momo, may nahanap kami na napaka-interesante. Nang buksan ni Gigi ang pinto ay nagulat silang dalawa dahil sa halip na si Momo ang kanilang makita, ay isang grupo ng mga babaeng matatanda ang tumambad sa kanilang harapan. Inilipat ang scene sa Hot Spring District kung nasaan si Momo. Sinabi ni Momo na nagsisimula na akong makaramdam ng kaunting pagkahilo, mas mabuti pang umalis na ako. Medyo mataas ang mga pader para sa isang open-air bath, mas maganda sana kung may kaunting tanawin. May napansin si Momo na may tao na papadating at sinabi ng mga ito na may tao na pala dito at higit pa roon maganda siya, hindi ba? Ang mga matatandang kalalakihan ay pumunta sa hot spring at nagbuhos ng tubig. Hindi inasahan ni Momo ang ginawa ng mga matatanda, habang sinambit ng mga ito, na bata ka pa, miss, pumunta ka ba sa mixed-use hot springs na ito ng mag-isa? Tinignan ni Momo ang sign at sinaad na halos hindi mabasa ang karatulang yan. Ang mga kalalakihan ay nagbabad na sa hot spring habang sinasabi nila na napakainit. Bagay na sabayan ito ng isang serbesa. Sinambit ni Momo sa kanyang sarili na ano ang gagawin ko. Gusto ko nang umalis pero ang mga grupo na yon ay nakaharang sa dadaanan ko. Kailangan ko nang umalis kaagad dahil lumalabo na ang aking pag-iisip.
Kinausap ng isang matanda si Momo at sinabi, na dalaga, alam mo ba ang tungkol sa mga gators? Sinaad ni Momo, na anong gators? Ibig mo bang sabihin ay ang buwaya? Natawa ang lalaki at sinabi, na hindi yun, madalas silang lumitaw sa mixed-use hot springs, sumusunod sila sa mga kababaihang walang damit, at tinatawag silang gators. Ang mga kalalakihan ay pinaligiran si Momo, habang sinambit ni Ayase sa kanyang sarili, na napakaseryoso nito. Kaya ko bang labanan ang ganitong karami gamit ang aking kapangyarihan? Kung matatalo mo ang leader ng isang grupo ng mga lobo, ang iba ay tatakbo, narinig ko yan noon, kung matatalo ko ang tila leader nila, baka matakot ang iba at tumakas. May biglang lumabas na matandang lalaki sa harap ni Momo at hinawakan ang kanyang mga kamay, na ikinagulat ng dalaga. Sinabi ni Momo sa kanyang isipan, na hindi. Sobrang nahihilo ako, at hindi ko magamit ng maayos ang aking kapangyarihan. Bigla namang bumigay ang gripo ng Hot Spring District at tinamaan sa mukha ang lalaking humawak sa kamay ni Momo. Nabuhusan ng mainit na tubig si Momo at napasigaw ito, habang gulat na gulat naman ang ibang kalalakihan sa nangyari. Sinabi nila, na anong ginawa niya. Maaaring may hinawakan siyang kakaibang bagay kaya nangyari yan. Sinamantala ni Momo ang nangyaring kaguluhan upang tumakas, na napansin naman ng mga lalaki at hinabol nila ito. Ngunit biglang bumigay ang pader ng lugar at bumagsak ito sa mga matatanda. Sinabi ng isang lalaki na hindi tinamaan, na ang mga pader ay bumabagsak, kaya umalis kayong agad. Sinambit ni Momo, na hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ito na ang aking pagkakataon na makatakas. Bigla namang bumagsak si Momo dahil nahuli siya ng isa sa mga kalalakihan, ngunit nang susunggaban na niya ang dalaga, ay may napansin ito sa kanyang itaas na bahagi. Ang pader na nasa harapan ni Momo ay bumagsak, at swerte na hindi siya tinamaan dahil ang kanyang kinalalagyan ay ang harapan ng labasan ng lugar. Ang buong lugar ng Hot Spring District ay nasira, at sa labas nito ay kita ang magandang tanawin ng bulkan at may rainbow din. Sinabi ni Momo, na napakagandang tanawin, minsan ang isang sira-sirang hot springs bath ay hindi naman masama, talagang swerte ako minsan. Bigla namang lumitaw si Turbo Cat na palutang-lutang sa hot spring at sinambit, na ako talaga ang swerte. Nagulat si Momo kay Turbo Granny at sinaad, na anong ginagawa mo dito? Sinabi ng pusa, na huwag mo akong maliitin. Nung sinabi ni Seiko ang address ng binata, napansin ko, na ito ay teritoryo ng hot springs. Kaya tahimik akong pumasok sa iyong backpack, habang sinambit ni Momo, na pwede ka namang sumama. Si Momo ay nagumpisa ng magbihis habang sinasabi nito kay Turbo Granny, na ano na ang gagawin natin sa gusali na ito. Sinaad ni Turbo Cat, na hayaan mo na yan, dahil sira na din ito at wala naman akong ginawa. Inilipat naman ang scene sa grupo ng gators at sinasabi ng mga ito, na ano ang nangyari. May isang grupo ng pulis ang dumating at kinausap nila ang mga gators, na sino ang may gawa nito. Ang grupo nyo ang sumire nito, tama. Kayo pala ang Quito family, at gumagawa na naman kayo ng kaguluhan. Agad na tumakbo ang mga kalalakihan upang tumakas, habang ang mga pulis naman ay hinabol sila. Si Momo ay nakapagbihis na at nakalabas na din siya ng hot spring. Sinambit ni Momo, na ang mga salot na yan. Dalhin sila sa mga pulis at ikulong sila habang buhay. Nagpapahinga naman si Turbo Cat at sinabi, na napakasarap talagang maligo sa hot spring. Nagpasalamat si Momo kay Turbo Cat dahil iniligtas daw niya ito, habang sinabi ng pusa, na sino ang nagligtas sa'yo. Ang mga kakayahan ng katawang ito ay kumilos ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Sinabi ni Momo, na ganun ba? Nakita mo na ba ang bahay ni Gigi? Sa iyong palagay Turbo Granny, ano ang naiisip mo tungkol doon? Inaantok si Turbo Cat habang sinasabi nito, na wala akong nakita, pero talagang masamang lugar yun, ang bahay na iyon, ay puno ng dugo ng tao. Dito na natatapos ang chapter 33 at 34 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.